Ready? Yan. Thank you, Lord. Amen. Okay. Praise God. Okay, let's first declare Luke 4:18 to 19. Let's put our hand at the top of our hearts, and while we declare this, let's believe na nangyayari ito sa buhay natin. Amen? Praise God. Sige, let's declare. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise God. Palakpan natin si Lord. Amen. Praise God. Now, we're gonna declare our J1 culture. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, partner, walang duda. Ikaw yan. Amen? Thank you, Lord. Sige po, let's declare our J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. Not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sabi mo muna sa katabi mo, partner. Lalo kang nag-blue blooming ngayon. Yan. Batiin mo muna. Lalo kang nag-blue blooming ngayon. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Happy Sunday po sa bawat isang naririto. Yan. Ngayon po ay 4th Sunday of March. No? Grabe ngayong March pala, 5 Sundays. Ibig sabihin, marami ding gagawin pa si Lord. Amen. Thank you, Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, pinasaya mong araw ko. Kasi nakita kita ngayon. Amen. Praise God. May nakita ko, meron po tayong visitor dito. Yan. Sila po yung taga J1 na Regina. Yan. Si Kuya J, tama, JM? JM. Si ate, si Kuya. Si Kuya Enan. Yan. Kamayan naman po natin sila. Yan. Welcome naman po natin sila. Welcome to J1 Sherwood Park. Kayo ay nakapasyal dito. Yan. Sila po ay taga Regina. Yan. Welcome, welcome, welcome. Praise God. Ba't kaya andito? Work? Dito na kayo nag-work? Ay, ikaw. Dito ka na nakatira? Okay. Inside Edmonton ang work. Okay. Welcome, welcome. Welcome home. Palakpan naman natin ang Lord sa kanilang buhay. Yan, praise God. Thank you, Lord. At may nakita ko, welcome back again kay Jack. Tama ba yan? We're happy to see you again. Amen. Praise God. Welcome, welcome, welcome. Sabi mo muna sa katabi mo, partner, umanda ka. May gagawin si Lord ngayon. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Thank you, Lord. Alright, sige po, tayo let's continue na. Yan, settle down, everybody. Yan, alam kong excited na lahat sa word ni Lord. Yan. Amen. Sino dito naniniwala ka that in this month, totoo, sigurado, walang duda, tuloy-tuloy ang tagumpay na inihanda ni Lord sa kanyang mga anak. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, victorious yan. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious. Amen. Sabi mo sa sarili mo, I am victorious. Amen. Tuloy-tuloy na tagumpay ating nakamta na. Amen. Kagaya ng ating word last week, if you guys can remember, di ba, sabi natin doon, God is still moving. Si Lord ay kumikilos pa rin. Amen. Ano ba ang sitwasyon mo? Huwag kang mag-alala. Si Lord ay kumikilos pa rin. Amen. Sabihin nga natin, God is still moving. Amen. Sabi dyan, John 5 verse 17. In His defense, Jesus said to them, my Father is always at His work to this very day. And I too am working. Huwag kang mag-alala. Kung may inaabangan ka, may hinihintay ka, si Lord kumikilos pa rin. Amen. At sino excited? Ngayong araw, may mag-share uli ng kanilang testimony. Wow. Tingnan niyo yung katabi mo, ikaw ba yun? Sino dito handa na? Nasaan na yun? Nasaan na? Okay, ayan. Siya po ay... Sino ba mag-share sa inyo? Okay. Siya po ay sikat. Yan. Sila po ay nagko-concert. Yan. Sino ang nakakilala sa SB? Sunny Batchow. Palakpakan natin ng Lord. Sa buhay ni Kuya Sunny Batchow, kala nyo SB19, oh. Yan. Sunny Batchow. Amen. Sige po, palakpan po ulit natin, Lord, sa buhay ni Kuya Sunny.
Ayan, tunay na napakabuti po ng Panginoon, hindi po ba? Ah, ang dami kong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, tunay na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Dumating kami dito sa Canada ng 2010. Ako pala, dumating ako sa Canada ng 2010. Actually, sa Pilipinas pa lang, I was raised as a Christian. Talagang strict yung family namin with regards to Christianity. So, ang daming bagay sa buhay ko na parang nanghihinayang ako. Sabi ko, bakit hindi ko naranasan yung mga ganitong bagay, yung mga ginagawa ng iba? Kasi talagang extreme yung Christianity na meron kami when I was growing up. So, nung 2010, nagkaroon ng offer sa akin para pumunta ng Canada. So, sabi ko sa sarili ko, talagang that time, masasabi kong malayo na yung puso ko sa Panginoon eh. Kasi gusto ko talagang tumakas sa Panginoon. Gusto kong lumayo sa Panginoon. May time na pumunta ako ng Kuwait for 3 years para lang, sabi ko sa sarili ko, siguro naman hindi ako mapupunta ng Panginoon kasi Muslim country siya, baka wala doon yung Panginoon. Bumalik ako ng Pilipinas, then 2010, pumunta na naman ako ng Canada. Sabi ko, hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Sumakay ako ng aeroplano, ang alam ko lang talaga pupunta ako ng Canada. Hindi ko alam na ang punta ko pala is Yellowknife, sa pinakamalamig na lugar. Noong nasa Vancouver na ako, seryoso po kayo, sa Yellowknife kayo pupunta? Sabi ko, hindi ko po alam eh, ito po siguro yung nasa itinerary ko. Hindi ko po talaga tiningnan yung itinerary ko. Tiningnan ko lang yung flight, and that's it. Umalis po ako ng Pilipinas. Sabi ko, baka hindi na rin ako masundan ng Panginoon kasi masyado na malayo siguro yung Canada. Nasa north part na, so sabi ko, dito ko babaguhin yung buhay ko na malayo sa Panginoon. Pero napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya hinahayaan yung mga anak niya na mawala sa Kanya. Talagang hahanapin at hahanapin niya. Diba? Remember niyo yung story nung sheep na isa lang sa 100 na sheep, hahanapin ng Panginoon yung isang nawawala para ibalik niya doon sa 100. Isa lang na napaka-importante sa Panginoon. Importante ikaw at ako sa Panginoon, kaya hanapin tayo ng Panginoon. That was 2010. And then 2010, December, dumating ako ng Yellowknife. 2010 ng November, dumating ang Yellowknife. Yung misis ko, hindi ko pa siya misis that time, dumating siya November 2010. So 1 month gap, hindi kami magkakilala, totally hindi. Ang panalangin ko before sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung magkakaroon ako ng asawa o kung magkakaroon man ako ng girlfriend, gusto ko yung Christian. Kasi alam ko pa rin sa sarili ko na Christian ako that time. Sabi ko, Panginoon, gusto ko Christian. Pinanalangin ko sa Panginoon. Nung tumating yung misis ko, naging kami, hindi siya Christian. Nasa ibang religion siya. Sabi ko, okay lang. Pinag-pray ko naman sa Panginoon. Ito yung kalooban ng Panginoon. And then, dumating yung mga panahon na nagsama kami, nagkaroon kami ng mga anak, naging 2 yung anak namin. Lumipat kami dito sa Alberta ng 2018. Hindi namin alam kung anong buhay meron kami dito. But salamat sa Panginoon kasi may trabaho yung misis ko pagdating niya rito. Nilipat siya ng company niya, so nagtrabaho siya rito. Ako wala akong trabaho. Nasa bahay lang ako that time. Sinubukan namin mag-church. Umanap kami ng church, pumunta kami sa Baptist Church, malapit lang din dito. Okay naman siya, pero hindi namin mapil yung family na meron, kagaya na sa J1. Talagang sinubukan namin maging bilong, pero iba yung, alam mo yung kung nasaan yung presensya ng Panginoon. Alam mo kung saan ka ilalapit ng Panginoon. Salamat kasi merong isang kaibigan namin na nagdala sa amin dito. In-invite kami, although madalas ko silang sineshare ng mga salita ng Panginoon. Pero sila yung nag-invite sa amin na umattend dito sa JA1. And that was October na niyaya niya kami dito para sa birthday ng anak niya. Hindi namin na-expect na magtatagal kami dito sa JA1 Sherwood Park. That was 2023. Ang biyaya ng Panginoon, ito pa rin kami, naglilingkod kami sa Panginoon at patuloy kami naglilingkod sa Panginoon. Pero before that, 2020, June 2020, kasagsagan ng COVID, we acquire a business. Nagkaroon kami ng isang retail business
na sa una talagang maganda, masaya kasi iniisip namin na baka ito na yung breakthrough na meron kami, na baka dito mas giginhawa yung buhay namin as a family. So, nag-acquire kami ng business, nagkaroon kami ng Filipino store sa Port Saskatchewan. Dumating yung mga time, mga years na okay naman, maganda yung business, maganda yung dating ng business. Pero on 2023, dito na naging mabigat yung financial sa buhay namin. Dito na parang ang dami ng trials, ang dami ng pagsubok. Siguro that was the time na hindi kami ganon kalapit sa Panginoon. Nag-uumpisa pa lang kami lumapit sa Panginoon that time. Parang, yes, andyan yung presensya ng Panginoon, pero parang ang bigat pa rin ng financial sa buhay namin. So nagpe-pray kami sa Panginoon na, Lord, halos 5 years na yung business namin. Sabi namin, Lord, sana po meron nang bumili ng business namin. So gusto naming ibenta yung business namin. March 15 hanggang 2019, meron kaming nagkaroon ng solid buyer. Gusto niya talagang bilhin yung business namin. With that span of months, back and forth yung conversation namin, later on, nag-fall short yung bibili. Hindi siya tumuloy. So nalungkot kami. Sabi namin, Lord, hindi pa ba ito yung right time? Talagang, ang dami namin prayer sa Panginoon. Ako personally, talagang pinagpe-pray ko sa Panginoon na, Lord, bigyan mo naman kami ng buyer. Yun yung panalangin ko sa Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng buyer na bibili ng business namin para naman magkaroon kami ng financial breakthrough. So patuloy kami nananalangin sa Panginoon hanggang April 3, 2025, nagkaroon na naman kami ng isang potential buyer. Same thing, back and forth, conversation, ang daming hinihingi, kailangan nilang mag-loan sa bank. Sabi namin, sabi ko sa Panginoon, Lord, ito na ba yung sagot mo doon sa panalangin namin? So, ganun pa rin. Back and forth, hanggang na-deny yung application nila for the loan. Sabi ko, siguro hindi pa rin ito yung right time na binibigay ng Panginoon. February 16, nagdadrive ako papunta ng trabaho. Dito nagbago yung panalangin ko sa Panginoon. Di ba ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng buyer na bibili nung tindahan namin. Gusto namin ng buyer na talagang alagaan yung tindahan. Pero February 16, tandang-tanda ko yan. Nagdadrive ako, nananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, kasi that time, February 1 week na lang, meron kaming kailangang bayaran, 23,000 within the week. Napaka-imposible. Ako, misis ko, talagang umiiyak kami sa Panginoon. Sabi ko, parang ang tagal naman sumagot ng Panginoon. Ang tagal namin pinanalangin eh. Ang tagal namin hiningi sa Panginoon, pero ang tagal niya sagutin. Alam niyo yun, parang nakakapanghina ng loob kung kailan ka naglilingkod, kung kailan ka nagtatapat sa Panginoon. Parang ang tagal-tagal ng sagot ng Panginoon. Ganon yung nararamdaman ko nung araw na yun. Kaya sabi ko, Panginoon, 23,000, saan ko kukunin yun? Paano ko kukunin yun within the week, Panginoon? Sabi ko sa Panginoon, ito yung naging panalangin ko sa Panginoon. Ha? Tingnan niyo yung pagkakaiba ng panalangin ko before. Sabi ko, bigyan niyo kami ng bibili ng tindahan. Nung araw na yon, ito yung naging panalangin ko sa Panginoon. Panginoon, hindi ko na kaya. Kasi kung minsan parang kaya natin eh. Kaya nating dalhin. Kaya nating solusyonan. Kaya nating sagutin yung mga bagay-bagay. Pero yung 23,000, ang bigat. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya. Hindi nakikita ng asawa ko na nahihirapan ako eh. Hindi niya alam kung gaano kahirap. Pero sabi ko sa Panginoon, hindi ko na kaya, Lord. Pwede ba kunin mo na?
kunin mo na tong problema na to. Kunin mo na yung tindahan namin, sabi ko sa Panginoon that day. Ganon nag-iba yung panalangin ko sa Panginoon. Dati humihingi ako ng buyer eh. Kasi alam ko yun yung magiging solusyon sa lahat ng problema namin. Pero nung nanalangin ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, di ko na kaya. Kunin mo na. Sa'yo na, Lord. Hindi na sa akin to, Lord. Sa'yo na. Kunin mo. That day, lunchtime, may nag-message sa akin. Alam niyo, sabi niya, available pa po ba yung tindahan? Sabi ko, yes po, available. Magkano? Sabi ng ganon. Yung price po namin ay napakataas. Ibinaba namin hanggang sa kaya namin. Sabi namin, ganito yung price. Sabi ko, sige po, pupunta kami within an hour. Nasa trabaho ako, Mrs. nasa tindahan. Pumunta sila sa tindahan, kinausap si Mrs. Sabi ni Mrs., mamaya pa mag-out yung asawa ko, alas 6. Ang aga yata nila dumating, parang 1 o'clock. Something like 3 o'clock. Sabi mga 6 pa siya out or 6:30, sabi niya ganun. Tapos, sabi, okay lang po maghintay kami, ikot-ikot muna kami, kakain muna kasi kami ng buyer. Nung nakausap ko yung buyer, ito yung sagot ng Panginoon. Magkano po? Tapos tumawad. Sabi ko, sige po, okay na, ganyan na po. Tapos sabi ko, kung gusto niyo po, magpirmahan na po tayo ngayon para settle na po natin. That day mismo, nagpirmahan kami ng purchase agreement. That day mismo. Sabi ko sa Panginoon, ang bilis naman. Kala ko napakatagal. Yung pala mali yung panalangin ko sa Panginoon. Kailangan pala baguhin ko yung panalangin ko sa Panginoon. Kailangan pala ibigay ko sa Kanya, hindi ko susuluhin. Kaya nung nagbago yung panalangin ko sa Panginoon, ganun yung tugon ng Panginoon. The funny thing about that is, the day after that, February 18, tumatawag sa akin yung previous buyer namin. Sabi niya, Kuya, isang pirma mo na lang po ang kailangan namin. Ipapasa na po namin yung loan, pwede na po ma-approve. Sabi niya gano'n. Mataas po yung purchase niya compared do sa agreement na pumunta sa amin. Tapos, on that day, minessage ko yung sure buyer namin. Sabi ko, nag-message po sa akin yung previous buyer namin. Kung hindi raw po kayo tutuloy, pirmahan ko na lang yung loan nila para ma-approve na. Tapos sabi nung remember, 23,000 po kailangan namin, hindi pa po bayad 23,000. Sabi nung buyer, Kuya, sure na po ako, kukunin ko po yung tindahan. Nagpagawa na po ako ng check. Ang down payment po nila is 15K. 23,000, 15K. 23,000 po kailangan ko Ngayon, sabi ko sa Panginoon, Lord, 23,000 ang kailangan ko, 15 lang ang ida-down nila. Kulang pa rin ako, Lord. May next buyer ako, Lord. Mas mataas ang offer sa akin noon, sabi ko. Pinag-usapan namin ni Mrs. Sabi ko, anong gusto mo? Entertain natin yung previous buyer o etong sure na buyer na magda-down payment na? Tapos nagkabiruan kami. Tapos sabi ko sa kanya, nag-pray uli ako, sabi ko, Lord, nagbibiro ka ba? Joke ba to, Lord? Sabi ko, parang pinapapili mo pa ako, Lord, eto na may buyer na, tapos meron pa ulit mag-aalok. Pero alam nyo kung ano naging decision namin? Ibinigay namin doon sa 15,000 na down payment yung tindahan. Hindi doon sa isa. And then alam nyo po kung anong ginawa ng Panginoon? Right there, sabi nung buyer, na sure buyer, sabi ko, 15K po ang ida-down nyo po, di ba? Sabi niya, hindi kuya, gawin mo ng 25,000. Di ba napakabuti po ng Panginoon? Pero mo, 23,000 lang ang kailangan ko 23 lang. May sobra pa. Binigyan pa ako ng extra ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kung i-imagine niyo lamang po kung gaano kabuti ang Panginoon sa naglilingkod sa Panginoon, baguhin po natin yung panalangin natin sa Panginoon. Huwag nating suluhin lahat ng problema. Huwag nating sarilinin lahat ng problema. Ibigay po natin sa Panginoon. Kasi lahat ng problema na meron tayo, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng pagsubok na meron tayo,
tanging Panginoon lang ang pagbigyan natin siyang tutugon sa bawat panalangin natin. Hindi masamang maghintay, hindi mahirap maghintay. Oo, mapapagod ka, makakalimot ka, pero ang Panginoon, ni minsan, hindi niya tayo nakalimutan. Ni minsan, hindi niya nakalimutan kung ano yung panalangin natin sa Kanya. Kung ano yung iniiyak natin gabi-gabi, naririnig po yan ng Panginoon. Kung ano yung sakit na nararamdaman natin, gagamutin niya ng Panginoon. Kung ano yung hirap na nararamdaman natin, pagagaanin ng Panginoon, pagagaanin po ng Panginoon. Kaya dapat po, lagi natin tatandaan, we must not forget to serve God dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ilaman po, salamat po. Praise God, palakpakan natin si Jesus. Amen. Alam niyo po ang naunawaan ko sa lahat ng mga nagte-testimony, hindi ito sa laki ng kailangan mo. Ito ay sa laki ng Diyos na kayang gumawa sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sino dito next week, abangan mo ulit ang magte-testify. Amen. Alam niyo po, talagang sunod-sunod na katagumpayan ang mararanasan ng mga anak ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sige, we're gonna go dive in sa ating message for today. Ayan, alam niyo po, ang nakita ko sa mga nag-testify, una si Mayan, sino si Ate Joey, today si Kuya Sunny. Alam niyo, may tinapos si Lord ngayong taon. Anong tinapos si Lord? Yung mga matagal nang hinihintay, yung mga matagal nang munang pinagpe-pray, may tinapos si Lord. At alam niyo, paano natapos yon? Nagkaroon ng pabor ngayong taon. That this is the year of God's favor. Amen? Because there is favor, nagkaroon ng kapayapaan. Amen? Number 6, verse 26. May the Lord show you His favor and give you His peace. Nung nagkaroon ng pabor, nagkaroon ng peace. Amen? Sino dito mag-agree? Victory is obtained when peace is regained. Anong ibig sabihin niyang pastor? Nalalaman mong tagumpay ka nung nawala ng isipin mo. Alam niyo po, from the past years, talagang when we do our life group, kasama nila, Kuya Sunny, we are always praying for it. Kita ko yung dalangin ng mag-asawa, Lord, itong kanilang gusto, itong kanilang pangangailangan. May iniisip. Ngayon may peace na. Bakit? Naunahan ng pabor. Nung nagkaroon ng pabor, nawala ng isipin. Ang gustuhin mo ay pabor. Amen. Example, nung nakapasa ka sa exam, taas ang kamay ng mga students. Taas ang kamay, wala na students. Ubus na yung mga estudyante dito. Wala na estudyante. Nung ikaw ay nag-e-exam ng student ka, kabado ka. Pero nung nakapasa ka sa exam, nakaranas ka ng pabor, pumasa ka, nawala ng isipin mo. Tama. Nung meron kang sakit, nung nakaranas ka ng pabor, nung gumaling ka, nawalan ka ng problema. Bakit? Nagkaroon ka ng pabor, nagkaroon ka ng kapayapaan. Nung dumating ang hinihintay mo, gabi-gabi kang gising, Lord, kailan ba dadating ito? Puyat na ako kakaisip. Pero nung dumating ang pabor, dumating din ang hinihintay mo, nagkaroon ka ng peace. Alam niyo po, excited ako sa gagawin ni Lord ngayon. Kasi this day, I know we're gonna receive an incredible peace mula sa Lord. Magkakaroon tayo lahat ng kapayapaan ngayon na galing mula kay Lord. Ang title po ng ating message for today ay Shalom. Receive peace. Yan, sabi mo nga sa tabi mo, Shalom. Shalom. Yung sa likod, Shalom. Batiin mo yung nasa likod, Shalom. Yan. Nasa unahan, Shalom. Shalom. Yan. Sino dito nakakaalam ng Shalom? Yan ba yung panglagay sa likod kapag masakit ang likod mo? Shalom pass. Hindi po yun. Yan ba yung Tagalog ng chair? Shalom po. Yan ba yun? Ano ba ang Shalom? Judges 6:23-24. Sabi dito, then the Lord said to him, peace be with you. Yan. Do not fear. Sabihin nga natin, do not fear. You may power, do not fear. Amen. Do not fear. You shall not die. Verse 24. So Gideon built an altar there to the Lord and called it Jehovah Shalom. To this day, it is still in Ophrah of the Abiezrites. Nung time na yon, nagawa ni Gideon yung altar because they have received victory. Kasi nung time na yun, before Gideon experiences victory, bago siya makatapak sa kanyang katagumpayan, takot na takot siya.
Wala siyang kapayapaan. Hindi siya makatulog. Isip na isip siya kung paano masolusyonan ang gagawin. Kagaya ng testimony kanina ni Kuya Sani, ang kailangan niya ay ganito, hindi niya alam kung saan kukunin. Pero huwag kang mag-alala ngayong araw. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? May gagawin si Lord ngayong araw. Amen. May tatapusin si Lord ngayon. Ano ba ang shalom? Let's talk about what is shalom. Sabihin nga uli natin, shalom. Shalom. What is shalom? Yan. Shalom in the Bible goes far beyond simple greeting or mere absence of conflict. Kasi usually we hear shalom, yung halimbawa nakapanood ko ng Passion of Christ, yan, maglalabasan uli siya ngayong Lenten season. We hear them as Jews use it to greet one another. Yan, shalom. Shalom is also derived from the root meaning wholeness, buo, or completeness, kumpleto. Sabihin nga natin, kumpleto. Amen. Kapag may shalom kompleto, maganda, lahat ng naririto, we know that Christ is living in us. Dahil ikaw ay may Kristo, ikaw ay kompleto. Amen. Wholeness or completeness, it signifies total well-being, safety, prosperity, and restored relationships. Often translating to a state of perfection, completeness, and nothing is missing. Sino dito gusto mo maka-experience ng total shalom? Walang kulang. Total shalom, kompleto. Total shalom, wala kang hinihingi pa dahil kinumpleto ka na. Total shalom, there is safety, there is peace. When we seek for shalom over our lives, magugulat ka. Akala mo, hindi mo na kailangan, magugulat ka. Yung akala mong kailangan mo lang, dadagdagan pa ni Lord. Bakit? Kompleto, buo, puno, walang kulang. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, do you want to experience shalom? Anong sagot? Amen. Okay, let's open our Bibles. I'm gonna show you a story wherein God's people experience shalom. In the book of Mark, chapter 4, 35 to 41. Are you guys ready? Let's open our Bibles. Yan. Kung hindi mo dalang Bible mo, let's open our cell phones. Mark chapter 4, 35 to 41. Sabi dito, on that day, when evening had come, He said to them, si Jesus, He said to them, let us go across to the other side. Sabihin nga natin, to the other side. One more time, to the other side. Alam niyo po, sino excited dito? Ngayong gabi, from point A, dadalhin ka na ni Lord sa point B mo. Ang tagal mo na dyan kung nasaan ka. The Lord wants to bring us to the other side. Amen. Let's continue reading. 36. And leaving the crowd, they took Him with them in the boat, just as He was. And other boats were with Him. 37. And a great windstorm arose. Nagkaroon ng bagyo. And the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Ayan. Magsasummer na. Mamaya mga nagkakayak na naman tayo. Sino dito naka-experience mo na magkayak? Wala. Ngayong summer magkakayak tayo. Sinong gusto sumama? Kaso kapag sumama kayo, ganyan ipaparanas ko sa inyo. Yung kayak mo mapupunuhan. Alam niyo po na-experience ko before, kasama ko si Charlie, kapatid ni Andre. Ayun ay local camp sa Edmonton. Tuwan-tuwa kami, nagkaya kami papunta sa gitna ng lake. Alam niyo po, nahirapan kami bumalik. Bumaba na kami sa kayak kasi sobrang lakas ng hangin. Ang ginawa namin ni Charlie, dalawa kami. Dala-dala yung boat. Pabalik sa shore. Ganun kalakas, pero look at this one. Mas malakas ang na-experience ng mga disciples. Sabi kasi dito, 37, the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. Okay? 38. But He was in the stern, asleep on the cushion. Ganon si Jesus. Si Jesus daw, nung may bagyo, anong ginagawa? Tulog. Sino dito kapag may iniisip ka, itinutulog mo na lang? Kapag meron kang pinagtatagumpayan, makatulog nga. Yan. Si Lord, hindi lang siya basta natulog. Humanap pa siya ng masarap na pwesto kasi sabi diyan,
asleep on the cushion. Yan. Masarap ang tulog ni Lord. Kahit may bagyo. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Sobrang OA ng mga disciples. Sabi ng mga disciples, Teacher, mamamatay na tayo. Wala ka bang pakialam? Yan. Sino dito naging gano'n na yung prayer mo? Lord, wala ka bang pakialam sa amin? Masyado na kaming nahihirapan, masyado na kaming nabibigatan. We're perishing. 39. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea. Tingnan natin kung sino ni-rebuke ni Jesus. And he awoke and rebuked the wind. Hangin ang ni-rebuke. And said to the sea, Peace, be still. Okay? And the wind ceased, and there was a great calm. Nagkaroon daw ng great calm. Yan. Hindi lang basta kalmado, matinding kalmado. Great calm. 40, he said to them, Why are you so afraid? Sabi ni Jesus sa mga disciples, Why are you so afraid? Have you still no faith? Tanungin mo nga sa katabi mo, Are you still afraid? May takot ka pa ba? Ayan. Anong sagot? Peace be still. Amen. 41. And they were filled with great fear. Pansinin niyo, sabi ni Jesus, peace be still. Pero ang nangyari sa mga disciples, and they were filled with great fear and said to one another, Who then is this? That even the wind and the sea obey him. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads and let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, salamat Lord sa pagkabasa ninyong salita. Lord, I pray, pray and declare, Panginoon, let your word be fully poured out in this place, in this atmosphere, O God. And Lord, make us all receptive to your message this evening. And Holy Spirit, ang nais namin ay kilos mo. Lord God, continuously prepare our hearts. Lord God, do the thing that only you can do. We love you, we praise you, this we pray. In Jesus' name, amen. Palakpan natin si Jesus. Amen. Okay, let's assess the situation. Okay, i-dissect natin yung nangyari. Sino yung mga characters doon, mga nakita nating nang involved sa senaryong yon? Jesus, the disciples, at yung storm. Yan. Si Jesus, andun si Jesus, yung disciples andun din, at saka yung storm. Yan. Ang sarap ng pwesto ni Jesus nung may storm. Hindi lang siya basta natutulog eh. Sino dito may kakilala ka, mapasandal lang tulog na? Amen. Sino dito may kakilala ka, nanonood pa lang kayo ng movie, pagtingin mo sa katabi mo, nahilik na? Sino dito may kakilala ka, akala mo, kwentuhan pa kayo, inaabangan mo yung sagot niya, pagtingin mo, ang sagot niya sa'yo, gano'n na. Nahilik na. May peace ang taong yon, may peace. May peace. Mark 4:37-39. Ang nangyari kasi, and a great windstorm arose. And the waves were breaking into the boat. Dumating ang bagyo at parang pupunuin na ng tubig ang kanilang bangka. 38. But he was in the stern asleep on the cushion. Tulog na tulog si Jesus. And they woke him and said, kabado na ang mga disciples. Hindi na alam ang gagawin. Kabado na. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang kabado? Kabado na ba yan? Sabi nung disciples, Teacher, do you not care that we are perishing? Gumising si Jesus. He awoke and rebuked the wind and said to the sea. Saan sinabi ni Jesus yung peace be still? To the wind and to the sea. Sino nagpapanik? Yung disciples. Pero kanino sinabi ni Jesus yung peace be still? To the wind and to the sea. Si Jesus, kung makikita natin, Jesus is asleep on the cushion. Okay? May peace siya, si Jesus. Jesus was asleep on the cushion. The disciples, they were afraid of death or in the situation. Kasi nga naman, mapupuno na yung kanilang bangka. Lulubog na sila. And yung storm andoon to break their safety. Ang nangyari po doon, kahit kasama na ng disciples ang Prince of Peace,
Kasama na ng mga disciples ang ating miracle working God. Kasama na ng mga disciples si Jesus. Pero bakit kahit kasama na nila si Jesus, katabing-katabi na nila, natakot pa rin sila. Katabing-katabi na ng mga disciples, sobrang lapit na nga nila eh. Imagine, they are not just serving, they are going with Jesus. Kasama sila ni Jesus wherever Jesus go. Kasama ni Jesus yung mga disciples sa mga mission, sa mga miracles na ginagawa niya. Pero bakit natakot pa rin ang mga disciples? I know most of us here are already serving the Lord. Most of us here already have this covenant kay Lord. Naglilingkod na, nag-offer na, merong na tayong sacrifice na ginawa kay Jesus. Sobrang minsan nga alam na natin ang lapit-lapit ni Lord. Sa atin, sino dito aware ka, malapit si Lord sa'yo? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. You can see Jesus in that person. Amen. 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 Di ka naniniwala? Sige, bahala ka. No? Why does it happen na kahit we are already inside God's presence, nawawalan pa rin tayo ng peace? Why does it happen that even we are already serving the Lord, still storms came crashing into our boats? Kasi minsan ang mindset natin, when we start serving the Lord, wala nang bagyo. Minsan ang mindset natin, when we start giving to the Lord, wala nang magiging pagkukulang sa iyo. Nawala ang shalom. Nawala ang peace. Bakit nawawala ang shalom? What destroys a person's shalom? Number 1, uncontrollable situation. Sino dito meron ka namang peace? You have this shalom. You know that God is already working. Amen? Minsan nga pag praise and worship, umiiyak ka pa. Taas pa yung kamay mo. Pero when a certain situation arrives and then you cannot control the situation, bakit parang ang nangyayari walang Diyos? Sabi ng disciples, Teacher, don't you care about us? Don't you see that we are perishing? Kasi ang nangyari sa mga disciples, hindi nila inakala that even they are inside the proximity of Jesus, may dadating na bagyo. Sino dito naka-experience ka, the more that you are serving the Lord, the more na nakita mo, tinetest ka ni Lord. Huwag mo ipapaagaw ang peace mo. Okay? Ano pang nangaagaw ng peace, ng ating shalom? Overseen trauma. Kasi ang mga disciples, sanay sila sa tubig. Remember, they were fishers. Sila ay mga mangingisda. So sanay sila na kapag dumating ang bagyo habang sila ay nasa bangka, alam nila na pwede silang malunod. Siguro na-experience na nila na one time, lumakas din yung alon na halos sila ay nalunod. Kasi kung example, sanay sila sa gagawin, alam nila ang gagawin. Kung siguro meron ng mga lifeguard training that time, hindi sila ganun magpapanik. Pero, ang naging response nila, Teacher, we are perishing, mamamatay na kami. Imagine, the disciples of Jesus were fishers, mga mangingisda, pero bakit takot sa tubig? I have a question. Sino dito, you've been working in that area ng buhay mo, you've been inside that job for a long time, let's say 10 years, 5 years ka na dyan sa trabaho mo, and because ang tagal mo na dyan, alam mo na yung mga do's and don'ts. Ay, ito hindi ko to gagawin kasi masama to sa trabaho ko. Ito hindi ko to gagawin kasi natuto na ako dito. Kasi dati, nung ginamit ko ito, na-aksidente ako. Alam niyo po, before I was working in A&W, yan. And then winter that time, I was cleaning the vent. Natuto ako that time. Kasi when I was cleaning the vent, alam niyo naman, si Pastor matangkad. Yan. Kumuha ko ng tuntungan. Ngayon, yung tuntungan kasi, yung ibinigay sa akin, may snow kasi galing sa labas. Ngayon, ang tendency, yung floor po sa inside ng kitchen, greasy, mamantika. So, confident ako kasi binigay sa akin, safe daw yun. Tumapak ako doon. Yung vent po, ay ang baba nun, grill. Buhay yung grill. So, nakatungtong ako. I was cleaning the vent. Nung natunaw, yung yellow, dun sa tuntungan ko, nag-slide. So, syempre,
para hindi masugatan tong pogi ko mukha, kamay ang nilagay ko sa grill. Imagine yung lutuan ng patty. Kaya alam ko na po yung kantang, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Yan. At ito po, itong palm ko at talagang nagpaltos siya. Yan. And during that day, natuto na ako, sabi ko, ayaw ko na maglinis ng grill. Ayaw ko na maglinis ng vent. Same thing with the disciples. Siguro, because they were fishers, they experienced a lot of storms already from the past. When they experienced that same kind of storm, ang naging response nila, Teacher, mamamatay na kami. Jesus, nasa delikado kami. Ganun nakakadestroy ng shalom. Yung pagtagumpayan mo na before, tapos tines ka uli, ang magiging tanong mo, Lord, akala ko inayos mo na to, bakit bumabalik? Lord, akala ko tinanggal mo na to, bakit na-experience ko uli? Ngayon, mawawalan ka ng tiwala. Lord, akala ko ba mahal mo, bakit inulit mo ito? Overseen trauma, it destroys your shalom. Lastly, what destroys your shalom? The lack of something. Yung kulang. Example, the disciples, because they lack the capability to maybe na makontrol yung boat, makontrol yung storm, nawalan sila ng peace. Kulang may kulang. Dahil may kulang, nawalan ng peace. Example, lagi nyo na itong naririnig. Ang inyong mga kumare at kumpare, si kumaring Judith at si kumparing Juna. Minsan, when it starts to knock your door, you felt like, parang nawawalan na ako ng peace. Nawawalan na ako ng kapayapaan, Lord. Kasi yan na naman sila. Kasi feeling mo kulang Nawawalan ka ng peace. Pero, praise God, ngayong araw, tayo ay pupunuin ni Lord ng peace. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Amen. Isaiah 26, verse 3. Sabi dito, you keep him in perfect peace, whose mind stayed on you, because he trusts in you. Sabi sa scripture, lahat daw ng nagtitiwala kay Lord, the Lord is giving those people perfect peace. Hindi basta-bastang peace, perfect peace. Kompleto ka na, perfect pa yung pagkakompleto. Amen. Sino dito nakasakay ka na ng kabayo? Amen. Di ba po yung mga kabayo, minsan meron sila yung anong tawag sa ganon? Ano po? Tapahoho? Ngayon ko narinig yun Tapahoho. Para makago yung horse, they have this something on their eyes para sila diretso lang ang tingin. Dahil sila may peace. Kasi kapag tinanggal mo yun sa kanila, matataranta sila sa iba nilang nakikita. Ikaw kaya ka natataranta, hindi ka focus kay Lord, tanggalin mo ang focus mo sa iba, mag-focus ka kay Lord, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Masyado kang focus sa labas. Masyado kang focus sa mga iba pang nangyayari sa buhay mo, tingnan mo si Lord. You're gonna receive perfect peace. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, perfect peace. Amen. And how to restore your shalom. Sino dito gusto mong i-restore ni Lord ang shalom mo? Amen. Itong unang point, magugulat kayo. Kasi akala natin ang shalom, it just happens. Number 1, how to restore your shalom. Command shalom. Command shalom. This is one way that we will change the game. Who among you remembers our message last week? We said, we must change the game. Through the power of His name, we can change the game. Mababago ang takbo ng ating buhay kapag tayo na kay Jesus. Yan. We can command shalom. Masyado nang nag-instill si Satan ng fear sa mga tao, especially on what's happening around us, causing people to lose their peace. But Jesus showed, on that scenario, Jesus showed us what to do kapag nawawala na yung peace. Tingnan natin, Mark 4:39 and Mark 4,
verse 40. Sabi dito, 39. And he awoke. Aware si Jesus. He awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40. Umulit pala siya. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? Alam niyo po, exactly on that time, Jesus commanded peace, not to the disciples, but Jesus commanded peace on the situation. Jesus said, Peace be still, saan? To the wind and to the sea. So, ibig sabihin, in your situation, you can command shalom. Pwede yun. Lord, I don't understand anymore. I don't see any more escape route from this situation. You know what you should do? Command peace in your situation. Lord, thank you. Inaayos mo na ang sitwasyon ko. Lord, thank you. You're gonna make a way out of this situation. Lord, I am commanding, Lord, that there shall be peace in us in this moment. Pwede ka mag-command ng peace sa sitwasyon mo. Pwede ka mag-command ng kakumpletuhan sa buhay mo. With faith, peace can be commanded. Pwede ka mag-command ng peace sa buhay mo. Lord, sobrang gulo na ng buhay ko. Lord, I command that in my life, lahat na nanggugulo sa buhay ko, binibigay ko na sa iyo. Lord, lahat ng nangaagaw ng kapayapaan ko, I command, Lord, this time around, hindi na ako pagpepestahan ng kaaway. This time around, lahat ng ninakaw na joy sa akin, i-restore mo. You can command peace in your situation when you have faith. Amen. The Lord will place you above your situation. Sitwasyon lang yan. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Amen. You don't see your way out. Kagaya ng naging prayer ni Kuya Sunny. Dati, natuto sila ang kanilang prayer ganito, Lord, bigyan mo kami ng buyer. Pero nung tinuruan ni Lord, Lord, hindi ko kaya, ikaw ang may kaya. You can command peace in your situation. Lord, ikaw ang kumilos, Lord, sa sitwasyon ko ito. Lord, I declare peace in my heart. Lord, I declare breakthrough in my situation. Lord, I declare peace in this situation. You can command peace. Amen. Like what Jesus have done, He commanded, Peace, be still on the wind and to the sea. At pagkatapos doon, nagkaroon ng great calm. This time around, kung meron kang pinagtatagumpayan, simulan mo na. Sabihin mo sa sitwasyon mo, Peace, be still. Sige, sabihin natin sa sitwasyon mo, isipin mo, what is your situation? Sabihin mo, Peace, be still. Amen. Peace, be still. Alam niyo po, last Thursday, we have our life group. Napag-usapan namin, di ba, we Filipinos, we have this mindset na kapag masaya ka, ayaw mo ng sobrang saya kasi minsan, after nito, baka malungkot ka naman. Narinig niyo na yung ganon? Alam niyo, hindi yun totoo eh. Galing yun sa enemy. Ang gusto ni Lord for us to live a life that is full. Masaya, ganap, at puno. Amen. Kaya ang gusto ni Lord, yung saya mo, is there. You have the shalom. Kaya tama na ang mindset na ayaw ko masyadong masaya kasi baka mamaya malungkot na ako. Huwag kang mag-alala. You can command peace in your life. Huwag kang mag-alala. Jesus is with you. Amen. Colossians 3, verse 15. Sabi dito, and let the peace of God rule in your hearts. You can command peace. Hayaan mong kapayapaan ni Lord ang magpuno sa'yo. Amen. Ano bang pumupuno sa'yo? Nood ka ng balita, magandang aware ka dyan, pero natatakot ka naman. Nood ka ng mga nangyayari sa Facebook, hindi ka nag-open ng Facebook. Ang tagal mo nang nag-i-scroll, tapos 5 minutes prayer, natatagalang ka pa. Pag Sunday, sabihin nyo, ang tagal naman ni Pastor. Pero yung on July, meron ulit Marvel movie, Spider-Man. Panigurado, 3 hours yun. Ang service natin, 2 hours lang. Oh. Sabi mo nga sa tabi mo, peace be still. Peace be still. The peace of God must rule in our hearts. Amen?
Number 2, how to restore our shalom. Number 1, mag-command ka ng peace. Number 2, nung nag-command ka ng peace, tanggapin mo. Receive His peace. Amen? When we start declaring for our mouth, you must not just believe, receive it as well. Mark 4 verse 39. And He awoke and rebuked the wind and said to the sea, nag-declare si Jesus, peace, be still. Tingnan niyo yung verse 41. Narinig yun ng disciples. Kasi nasa isang bangka sila. Narinig yun. Pero, ang naka-receive lang ng command ni Jesus na peace be still was the wind and the sea. Kaya sila, the wind and the sea, experienced great calm. Pero ano ang nag-manifest sa disciples? They heard, Jesus said, peace be still. Remember, powerful ang word ni Lord. Pero, anong nangyari? Verse 41, and they were filled with great fear and said to one another, takot pa rin sila. Others say, ito'y banal na pagkatakot, yes. Pero, if sila ay talaga nagkaroon ng peace, they will be filled with joy, they will be filled with excitement. Pero anong nangyari? They were filled with great fear. Kasi, narinig lang ng disciples yung peace be still, pero hindi nila tinanggap. Ikaw, when you receive that the Lord is telling you, peace be still, huwag ka lang maniwala, tanggapin mo din. Amen. Peace is not just to be experienced, but it is to be received. Amen. Kasi we've been praying sometimes, Lord, I want to experience peace. Lord, I want to experience my breakthrough. I want to experience a way out of this situation. Pero ano nangyayari? Paulit-ulit ka ng prayer, tapos yung prayer mo para ka nagmamakaawa. Baka nakakalimutan mo, anak tayo ni Lord. Our prayer must not be nagmamakaawa. Our prayer must be as children of God. Alam natin na bilang ama, hindi niya kayang ibigay. Amen. When you declare peace in your life, wag mo lang ideklara, tanggapin mo din. Amen. Because when you start receiving peace inside of you, alam nyo, dumaan man ang problema, nakangiti ka pa rin. Dumaan man ang pagsubok, you're gonna see that God is still there because hindi mo lang narinig ang salita, tinanggap mo din ang salita. Amen. Yun po ang kahalagahan. When we hear the word of the Lord, we don't just listen to the word of the Lord. Ang dapat prayer natin, nare-receive natin. Amen. Sinabi na nga ni Lord that you are healed in Jesus' name. Ikaw sasabihin mo pa, parang yakap na yakap mo yung sakit. Yan. Sa lahat ng may sakit, you are healed today in Jesus' name. Amen. Yakap na yakap yung sakit. Parang ganito, ayan. Oh. Parang, alam niyo po, kung ikaw ay high school, sige. Kung gusto mo magkasakit, sige, baka gusto mong umabsent eh. Sige. Pero, you are meant to be healed. You are not meant to stay sick. You are meant to be healed. Why? Nakarinig ka ng word. And when you have received the word, tanggapin mo. John 14 verse 27. Peace I live with you. May iniwan na si Lord na peace. May peace nang binigay si Lord sa'yo, bakit ka namumblema pa? May binaba na si Lord na kapayapaan, bakit ikaw ay nagtataka pa, Lord, gagawin mo pa ba ito? Lord, parang hindi ka sumasagot. Sabi ni Jesus, peace I live with you. May kapayapaan ka. Amen? May peace I give to you. May binigay si Lord sa'yo. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Once you have received the peace that comes from the Lord, magugulat ka. Kahit may sitwasyon ka, ikaw pa mataas ang kamay kapag nag-praise and worship. Why? May peace ka na alam mo si Lord ang gagawa para sa'yo. Kasi may peace ka that whatever comes in your way, you will find yourself still seeking lang ako, hindi ako aalis sa'yo. May safety ka sa presence. Dito lang tayo sa presence ni Lord. Amen. Makakapagpahinga ka pa. But receiving peace, shalom. First, command, stay in His presence. Alam niyo po ito maganda. Look at what happened to the disciples. Kahit may bagyo,
Jesus, hindi iniwan ni Jesus yung mga disciples. Andun lang si Lord. Anong sitwasyon mo? Andyan lang si Lord. Anong bagyo mo? Andyan lang si Lord. Anong kinakaharap mo? Andyan lang si Lord. Anong hinihintay mo? Andyan lang si Lord. Anong inaabangan mo? Andyan lang si Lord. Anong nakakasakit sa'yo? Andyan lang si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, andyan lang si Lord. Amen. Can I ask the worship team po? Peace, remember this church, peace is not the absence of trouble, but it is the presence of God. Amen. Ang kapayapaan ay hindi kapag nawala ang problema mo. Ang kapayapaan ay kapag nanatili ka sa presensya ng Diyos. Ang kapayapaan, it is best experience, not because your troubles, dahil sa presensya ng Diyos. Kahit may pinagtatagumpayan ka, may kapayapaan ka. Dahil sa presensya ng Diyos, kahit parating pa lang yung hinihintay mo, alam mong si Lord gagawa sa buhay mo. May kapayapaan ka. Hindi ka nakagaya dati na, Lord, parang wala na yan, Lord. Hindi ka ba, Lord? Parang yung mga disciples, teacher, don't you see that we are perishing? Ngayon, iba na dahil meron kang peace na nagbumula kay Lord, that you stay in the presence of the Lord. Kahit andyan pa, kahit wala pang solusyon, alam mo, basta kasama mo si Jesus, okay na okay ka. Amen. May kapayapaan ka. Sa tabi ka lang ni Lord. Basta stay in His presence, for there is peace in His presence. Philippians 4 verse 7. And the peace of God. Iba ang peace na kayang ibigay ng mundo. Iba ang peace na kayang ibigay ng trabaho mo. Baka you are so contented with the things that you have. Hindi mo na kailangang humingi kasi isang bigay, kumpleto na. Pero kapag galing sa mundo, araw-araw pagtatrabahuhan mo, araw-araw hihingin mo, araw-araw hinihintay mo. Pero when God starts to move, peace that surpasses all understanding. Peace na kumpleto. Peace na buo, peace na walang kulang, kapayapaan na hindi nagkulang. And the peace of God which surpasses all understanding, hindi mo naunawaan. Ngayon, nagkaroon ka ng relasyon kay Lord. Dati, when you are still not a Christian, hindi ka pa nakakata ng gato gawain, malayo ka pa kay Lord. Dati kapag may problema ka, parang, alam niyo yung parang mukha na talagang, mukhang stress. Pero ngayon, iba na. Because you choose to dwell inside God's presence, kahit may nakaka-stress, ikaw pa rin ay blessed. Amen? Amen. Sige, palakpan natin si Lord. Iba na yung kapayapaan eh. Amen. Hindi mo naunawaan na kahit meron ka pinagtatagumpayan, gigising ka bukas, punong-puno ng sigla. Gigising ka bukas na alam mo may gagawin si Lord. Gigising ka bukas na alam mo si Lord hindi pa tapos sa'yo. Bakit? Ang kapayapaan mo galing kay Lord. Amen. Which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Church, huwag ka nang tumingin sa kaliwa, sa kanan, sa mundo. Stay inside the Lord's presence because inside the Lord's presence, there is peace. Sabihin nga natin, Shalom. Sabihin nga natin, Lord, I receive my Shalom. Lord, I receive my shalom. Amen. Ito lang po ang reminder ko sa inyo. Life really happens. Na may mga sitwasyong iaalaw si Lord, mayroon pa talaga mga bagay na gusto ni Lord, maranasan mo ng completely para ikaw mismo malaman mo, praise God, na-overcome mo na siya mismo. Dapat ma-maintain ang shalom. And how will we keep our shalom? Paano ma-maintain ang shalom? Ways to keep your shalom. Isaiah 26, 3-4. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Sabi sa word, lahat na nagstay kay Lord, may peace. Lahat ng nanatili sa presence ni Lord, may kapayapaan. Pwedeng bumigat,
pwedeng, kasi valid naman yung emotions eh. Pero dahil sa peace, nakikita mo sarili mo, Lord, thank you, inaayos mo. Lord, thank you kasi gumagawa ka. Lord, thank you kasi naghihimala ka. And there, unti-unti mo makikita yung problema mo. Si Lord nang may hawak, hindi na ikaw. You keep Him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Stayed. Nanatili. Nanatili. Nanatili sa presence ni Lord. Stayed. Sabi mo nga sa katabi mo, manatili tayo. Manatili tayo. Manatiling naglilingkod, manatiling nag-aabang, manatiling naghihintay kay Lord. Because you trust in you. Trust in the Lord forever. Kasama ng forever, kagaya sa mga mag-asawa, sa hirap at ginhawa. Yun ang forever. Stay in the Lord sa hirap at ginhawa. Amen. Umulan, bumagyo, magstay kay Lord. Umaraw, sumigla, magstay kay Lord. For the Lord God is an everlasting rock. Si Lord forever. At dahil forever si Lord, salamat sa Lord, forever we have received our peace na bumula kay Jesus. Amen. Sige, palakpan natin si Jesus. Ways to keep your shalom. Una, pursue peace. Ang i-pursue mo ay peace. Fight for your peace. Magdesisyon ka, piliin mo, Lord, I'm choosing my peace today. I'm choosing, Lord, not to hear the noise of this world, but I'm gonna hear the peace of your word. You keep in Him perfect peace, whose mind stayed in you. Pursue peace. Pangalawa, never lose your trust in Him. Nakaka-bless yung testimony ni Kuya Sunny. He was a Christian nung siya ay bata-bata pa. Pero life happens. The Lord allowed such situation. Pero salamat sa Lord, ibinalik ni Lord. At nung binalik ni Lord, grabing faith ang binuo, grabing patotoo ang binuo. Church, never lose your trust in Him. Hindi po kaya hindi dumadating si Lord, hindi kumikilos. Ang gusto ni Lord, ang unang mabago ay hindi ang sitwasyon mo. Ang gusto ni Lord, unang mabago ay ikaw. Number 3, lastly, live inside His Lordship. Manatiling Lord si Jesus sa buhay mo. I-surrender lahat kay Lord. Ibigay lahat kay Lord. Maglingkod kay Lord. Kumonek lalo kay Lord. Choose Jesus in all of the moments of your life. Lord, sa decision ko, ikaw ang manatili. Lord, sa actions ko, ikaw ang mauna. Lord, sa mga imaginations ko, sa emotions ko, Lord, ikaw ang mag-handle. Live inside His Lordship para magkaroon ka ng kapayapaan for you to experience peace. Ibigay mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord. Trust in the Lord forever. For the Lord God is an everlasting rock. Conclusion. Church, true peace is only found in God's presence. Praise God. Andito tayo ngayon in the presence of the Lord. And because we are inside the presence of the Lord, meron tayong peace. Meron tayong kapayapaan because we choose to stay inside God's presence. John 16 verse 33. I have said these things to you, sabi ni Jesus, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Take heart, na pagtagumpayan na lahat ni Jesus, bakit ka mamomoblema pa? Take heart, na overcome na ni Lord, na ibigay na ni Lord ang kulang sa'yo. Kompleto ka na, at dahil kompleto ka na, may peace kang nagmumula kay Jesus. May kapayapaan ka nagmumula sa langit. And today, kung meron pa nang gugulo sa mind mo, if there's something troubling your mind, get ready. May peace na ibababa si Lord. May peace na ibababa si Lord. Lord, church, can we stand up? I don't know
What are the things that you guys are praying for? I don't know what situation that you are in. I don't know what troubles you are thinking. I'm not sure if nag-aalala ka sa bukas. But Jesus is reminding us today, receive your peace. Tanggapin mo na. Tanggapin mo, tanggapin mo. Tanggapin mo. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads. And let's pray. Let's put our hand on top of our hearts. Sabihin muna natin, Jesus, sorry kung nag-doubt kami. Lord, sorry Lord, sorry. kung lumayo kami. Kung lumayo kami. Lord, sorry Lord, sorry. if nagkulang kami. If nagkulang kami. Jesus, Jesus, I want to stay in your I presence. want to stay in your presence. Jesus, Jesus, cleanse my mind, cleanse my mind, cleanse my heart, cleanse my heart. and give me the grace Give me the grace to continuously choose to continuously choose your presence your presence over anything. over anything. Lord, Lord, you are my Savior. you are my Savior. Be the Lord of my heart. You are the Lord of my heart. Write my name Write my name in the book of life, in the book of life, there in heaven, there in heaven. and never be erased Never be erased until your day comes. till your day comes. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you. thank you. I receive I receive my my peace peace that comes from you. comes from you. Sige, let me just pray for you. Just keep your eyes closed, your heads bowed down. Oh Lord, alam mo, Lord, ang sitwasyon ng mga anak mo. Lord, alam mo ang mga secret cries ng bawat isa gabi-gabi. Lord, alam mo ang mga pinagtatagumpayan ng iyong mga anak. Lord, alam mo. Alam mo, Lord. Alam mo, Lord. Alam mo yun. Alam mo yun, Lord. Alam mo, Lord, yung deadline. Alam mo yun, Lord. Alam mo, Lord, yung cut-off. Alam mo yun, Lord. Alam mo, Lord, yung nagpapabigat ng puso namin. Alam mo yun, Lord. Alam mo yun, Lord. Lord, in midst of the things that weighs us down, dito lang kami sa presence mo. Dito lang kami sa presensya mo kasi alam namin sa presensya mo may kapayapaan kami. Lord, whatever comes our way, dito lang kami. Dito lang kami, Lord. Hindi na kami lalayo sa'yo, for we know in your presence we have peace. Lord, thank you. We receive our peace right now. We receive our peace right now. Church, come on. Receive the peace that comes from Jesus. Jesus, sa piling mo, sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, Thank you, Lord. ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Lord, salamat kasi we know hindi basta-bastang kapayapaan ang ibinibigay mo ngayon sa bawat isa. Kami patuloy na magtitiwala kasi kaya mo. Kami patuloy, Lord, na aasa sa biyaya mo. Kami patuloy, Lord, na mag-aabang sa kaya mo. Kami patuloy, Lord, na mananatili sa presensya niyo because, Lord, we trust in you. We trust in you, Jesus. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help
trust in you. I trust in you. All your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Thank you, Lord. Come on. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. That I may give all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Lord, salamat to whatever storm that we have right now. We just trust in you. We just trust in you, Lord. Nagtitiwala kami. Nagtitiwala kami sa kaya mo. Nagtitiwala kami sa kapayapaang galing sa iyo. Nagtitiwala kami. Nagtitiwala kami na kaya mo. Ang papakinggan namin ay ang salita mo. Ang papakinggan namin ay ang boses mo. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you. Sige, sabihin mo kay Lord. That I may give you all the praise. Let the people of God sing. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Sino ba? Sige, sabihin mo, I trust in you. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Lord, salamat. Kasi, the moment na nagtiwala kami sa iyo, natanggap namin ang kapayapaan mula sa iyo. Church, come on, raise up your hand. Lord, this time, we just receive the peace that comes from you. The peace that surpasses all understanding. And thank you, Lord, for we know, itong peace na ito kompleto. Itong peace na ito walang kulang. Itong peace na ito ay tinodo mo na. Itong peace na ito, Lord, walang makakaagaw. Itong peace na ito ay galing sa'yo. Peace na hindi basta-basta. Peace that surpasses all understanding. Lord, the peace that we receive today, it is sealed with your precious blood. Salamat, Lord. And we are excited
to experience more from you, for we know you're not yet done. The best is still yet to come. Lord, we just give you all the praises, honor, adoration, thanksgiving. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may peace ka na. May peace ka na.